Ikinatuwa ng mga bayan at lungsod sa Negros Island region na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon ang posibilidad na mabigyan sila ng karagdagang pondo. Ang sentro ng balita ay hatid ni Jessie Atienza live. Yes, Angelique, no, tinatayang aabot sa 63 million pesos na dagdag na cash assistance ang matatanggap nitong mga apektadong LGUs bunsod pa rin ng pag-alboroto nitong Bulkang Kanlaon. Ipinagbigay alam ito ng Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno nang bumisita siya sa lalawigan ng Negros Occidental kamakailan lang, kung saan nakapulong niya ang ilang alkalde at ipinagbigay alam niya na idinulog na niya sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inihinging karagdagang pondo ng mga apektadong LGUs. Ikinalugod naman ni Mayor Rex Salandoon ng lungsod ng La Carlota ang magandang balita. Aniya, malaki ang maitutulong nito sa patuloy nilang pagbibigay ng tulong sa kanilang IDPs simula pa noong nakaraang taon. Bumisita din si Nepomuceno sa payag sa Kapag-on Village ng lungsod ng Bago, kung saan ipinakita sa kanya ang mga bahay kubo na ginawang temporaryong tirahan ng mga IDPs ng Bago City. Sa ngayon, patuloy na nasa pangangalaga ng mga LGU ang mga IDPs na napapaloob sa 6-kilometer danger zone ang kanilang mga tirahan. Yusek Nepomuceno ng OCD, sabi niya daw, napirmahan niya ng request ko na more or less mga 63 million na additional for disaster fund namin, no? Disaster activities. Depende na sa presidente yon mag-approve. Kung sabi ng presidente pupunta niya dito, tutulong sa daw sa La Carlota. So baka darating na yon coming from to maintain ang amon operation ng evacuation. We still have 1,100 So pinapakain ba namin every day? Since December 9, 4 na buwan. Samantala, Angelique, andito ako ngayon sa San Carlos City. Ito'y sakop na ng lalawigan ng Negros Occidental, kung saan binisita natin ang kanilang port terminal bilang paghahanda ngayong Semana Santa. Ayon sa Deputy Duty Officer na si Alan Kamay, noong nakaraang linggo pa silang handa para sa Holy Week. Naka-full force naman ang kanilang personnel, kaagapay ang PNP at Philippine Coast Guard, para masiguro na matiwasay ang kanilang operasyon. Dagdag ni Kamay, base sa kanilang datos, umabot sa mahigit 62,000 na mga pasahero ang dumaan sa kanilang port terminal noong nagdaang taon. At ngayon pa lang ay nakikitaan na nila ng kaunting pag-angat sa dami ng mga pasahero na nasa 10 to 15%. Angelique, bagamat hindi pa naman ganun kadagsa yung mga pasahero ngayong Lunes Santo sa San Carlos City Port Terminal, ay ayon naman sa mga opisyal ng Port Authority ay pinaghahandaan na nila lalo na yung araw na Sunday o yung Easter Sunday, kung saan sabay-sabay ang pagdagsa ng mga pasahero para mag-COE-an, lalo na sa mainland ng lalawigan ng Cebu. At yan muna mga huling balita mula dito sa San Carlos City sa lalawigan ng Negros Occidental. Ako si Jessie Atienza. Balik muna sa inyo dyan sa studio, Angelique. Maraming salamat, Jessie Atienza.